ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Alam ng lahat na mali ang maging kabit. Pero may mga tao sa ganitong kalakaran pa rin kumakapit. Ikaw, kaya mo bang maging isang kabit? Dear Papa Dudut, ako nga pala si Blanca, 25 years old, isang kabit ng isang 50 anyos na lalaki na itago na lang natin sa pangalang Lloyd. Halos 2 taon na akong kabit niya. Nung una ay hindi ko alam na may asawa at anak na pala siya. Pero noong nalaman ko ay huli na. In love na ako sa kanya. Itinuloy ko pa rin kahit tinanong na ako ni Lloyd kung okay lang ba yon sa akin. Umuo na lamang ako lalo pat may pinangako siya sa akin. Pinangakuan niya akong siya na ang bahala sa lahat ng kailangan ko. Mula sa apartment hanggang sa kakainin sa buong araw. Bilang isang babaeng tamad at gusto na lamang mamuhay bilang prinsesa, kinagat ko na lamang ang offer niya. Yun na lang ang benefit ko sa pangangaliwa niya. Pero may catch dito ha. Hindi lang pala ako ang kabit ni Lloyd. 2 kami. Ang ikalawa, pero naunang kabit niya ay ang 35 anyos na si Maya. Nakilala ko siya nang ihatid ako ni Lloyd sa bagong apartment na tutuluyan ko. Gulatan talagang mga nangyari. Nakita ko si Maya na nakaupo sa sofa. Akala ko nung una siya ang totoong asawa. Pero nang lapitan niya ako at nagpakilala na siya ang unang kabit. Doon ako nakampante. Magkasama na kaming tumira sa apartment na yon. Nung una ang sabi ni Lloyd ay pansamantala lamang ang pagtira ko roon dahil ililipat niya ako para may solo akong tirahan. Pero hindi naman nangyari. Hindi na rin ako umatras kahit na gano'n ang setup. Naging praktikal na lang din ako kesa naman wala akong mapala sa pagiging kabit ko, hindi ba? Saka mabait naman at chill si Maya. Siya lang ang nakauna sa pagiging kabit ko bilang parehas lang naman kaming 2. Na-enjoy ko na makasama si Maya sa isang apartment. Doon na rin nagsimula ang friendship naming 2, Papa Dudut. Blanca, nag-chat na ba sa'yo si Lloyd? Hindi pa nga eh. Pero online siya ha. Malamang kasama niya pa si legal wife. Mukha naman. Nag-e-enjoy pa ata sila ngayon sa Siargao. Mga feeling bagong kasal. Nakita ko nga ang post nila sa Facebook ha. Friend mo sila sa Facebook? May dummy account ako tapos inad ko yung asawa niya. Himala nga in-accept ako. Ayun, doon ako nangi-stalk. Ano pang nakita mo? Ayun, kunwari in love sila sa isa't isa. Ang sweet ng mga post eh. Akala mo hindi natin alam. Kunwari, hindi natin alam na ang gulo na ng relasyon nila. Kaya nga tayo nakapasok sa buhay nila, diba? Katawan na lang mga post ni Lloyd na kunwari loyal at in love pa rin sa misis niya. Ganyan talaga yung ibang lalaki para hindi mabisto. Di ka ba naiinis kapag nakikita mo yung sweet post nila? Nung una, oo. Pero nang tumagal, wala na. Eme na lang. Nasanay na ako. Paano ba naman kasi? Mas naramdaman ko kung anong lugar ko sa buhay ni Lloyd. Parehas tayo. Kaya nagtitake advantage na lang ako sa pagiging kabit ko. Ay, same! Libreng apartment, libreng kuryente at libreng food. Hindi na kailangan magpakapagod sa trabaho. Gamitan lang to. Ginagamit niya tayo kapag nag-aaway sila ng misis niya, di gamitin din natin ang pera niya. True. Mabuti na lang talaga't ginawa ka rin kabit ni Lloyd. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako sa sinabi mong yan. Ang ibig ko sabihin, masaya ako na may kasama na ako rito.
Yung makakaintindi sa sitwasyon ko. Siyempre sa ibang tao, judge tayo agad. Tama! Imbis na yung lalaki yung unahin nilang i-judge, tayo agad. Tayo ba yung lumapit? Siya naman, di ba? Sa atin lagi ang sisi. Tapos yung lalaki, nandun lang sa sulok. Pinapatawad pa rin. Feeling ko nga kapag nagkahulihan na tayo, si Lloyd patatawarin agad ng asawa niya yan. Tapos tayo hanggang impyerno, bit-bit ng misis niya ang galit sa atin. Uy, tumatawag na si Lloyd. Teka, sagutin ko na. Nangangamoy allowance na to. Hello, Blanca. Kasama mo ba si Maya? Hindi ko matawagan ng cellphone niya eh. Yes, katabi ko siya ngayon. Alam mo namang laging walang signal ang phone niya rito sa apartment eh. Magpapadala ka na ba ng allowance namin? Wala na ba kayo natira mula doon sa binigay ko last week? Kasi napasobra yung gastos namin ni Mrs. sa Siargao eh. Kababalik lang namin. Wala na, no? Gawa mo to ng paraan. Hindi pwedeng wala kaming allowance. Bukas na umaga gagawa ko ng paraan. Basta wag lang din kayo message ng message sa akin kasi nakadikit si Mrs. sa akin palagi eh. Okay, noted. Happy anniversary pala sa inyo kahapon. Palumpia ka naman dyan. Hindi nga happy eh. Inaway ba naman ako kahapon? Naalala na naman daw niya ex ko. Basta kwento ko sa inyo sa Wednesday pagdalaw ko dyan. Damihan yung lambing ng pasalubong sa akin ha. Para mabawasan naman ang init ng ulo ko. Kami nang bahala, basta ba tama ang bigay ng allowance. Ikaw talaga. Natututo ka na kay Maya sa pangaharbat ng allowance ha. O sige na, pabalik na si Mrs. Hintayin nyo na lang yung allowance. Huwag na rin kayo mag-message after nitong tawag ko. O sige na, bababa ko na to. Maya, gagawan daw ni Lloyd ng paraan bukas yung allowance natin. Ano ba yan? Nagkikrave pa naman ako ng kare-kare ngayon. May peanut butter pa naman sa kusina. Wala naman tayong ibang pangsahog sa kare-kare. Ano naman ang gagawin ko sa peanut butter? Papakin na lang natin. Mabilis makabusog yun at makatanggal ng cravings. Ano, tara? Halika na. Natawa na lamang si Maya sa suggestion ko pero pumayag naman siya. Magkasama na kaming nagtungo sa kusina, naglabas ng kutsara at saka nilabas na rin ang peanut butter na pasalubong pa sa amin ni Lloyd nang nagpunta ito ng Baguio. Pinapak namin yon habang nagpapapak ng usapan tungkol kay Lloyd at sa mga naging buhay namin bilang mga kabit. Pangalawa lang si Lloyd na nakarelasyon ko at ginawa akong kabit. Ewan ko ba? Siguro may aura akong maging kabit. Yung unang nangabit sa akin ay walang pera at madalas pang nahihila ang motor dahil hindi nakakabayad. Kaya noong time na nalaman ko rin kabit ako, umatras ako kasi wala naman akong mapapala sa kanya. Pero iba kay Lloyd. Siyempre may kaya naman itong si Lloyd kaya pato lang ako. Negosyante ba naman? Dapat siyempre may mapapakinabangan din ako. Binababoy at hindi na nga ako nirerespeto dapat lang naman na may mapala ako, hindi ba? Kinabukasan nga ay nagpadala na si Lloyd ng allowance namin. Dinagdagan niya dahil natuwa siyang sumunod kami sa gusto niyang huwag kaming mag-chat sa kanya. Kaya naman nakapag-mall kami ni Maya para bumili ng mga pangkare-kare namin at makabili na rin ng make-up. Habang naglalakad ay hindi namin inaasahan na makakasalubong namin sina Lloyd at ang misis niya. Nagulat at namutla si Lloyd pero kami ni Maya, nonchalant lang ang atake naming dalawa. Kunwari hindi namin siya kilala. Inintay namin silang makalayo at nang hindi na namin sila makitang dalawa ay doon na kami nagtawanan ni Maya. Nasa isang ice cream shop kami noon at masayang ginagawang pulutan ang naganap na paghaharap naming apat. Hindi ba dapat ay kinabahan kami tulad ni Lloyd? Pero hindi. Deadma sa legal wife. Deadma sa pagiging kabit namin. Grabe yung pamumutla ni Lloyd kanina, no? Tinalo pa yung anemic at nakahigop ng sukang puro. Pero tayo, dead ma. Tapos yung misis niya, kapit ng kapit sa kanya. Walang kaalam-alam sa kalokohan ng mister niya. True!
Pero ang galing ng nonchalant face natin kanina ha. Hindi natin i-rehearse yun kusa lang lumabas. Natural. Sa next, mas gandahan natin ang pagpapanggap. Para paniguradong hindi mapuputol ang allowance natin. Nag-text na ba sa'yo si Lloyd? Hindi pa. Mamayang gabi na yun magpaparamdam kapag nasa work na yung misis niya. Magagalit kaya siya? Bakit naman siya magagalit? Hindi naman tayo nag-eskandalo Ang behave nga natin kanina I mean, dahil nga pakalat-kalat tayo dito sa mall kung nasan sila ng misis niya. Bakit? Siya ba ang may-ari ng mall na to? Baka kasi mamaya sabihin niya dapat nakakulong lang tayo sa apartment o kaya doon tayo sa faraway gumagala. Eh di next time, i-update niya tayo kung saan ang location nila ng misis niya. Para hindi tayo nagkakabungguan, no? Pero hindi pa rin talaga ako makamove on sa itsura niya kanina. Ako rin Maganda pala in person yung misis niya, no? Pansin ko nga rin. Muntik na akong ma-insecure. Ang liit ng bewang, ang kinis ng balat. Kala mo, model ng whitening lotion. Ang sarap lang magtaka kung bakit gano'n naka-perfect yung asawa niya, nagawa pang magloko nitong si Lloyd. Wala naman daw yan sa ganda. Nasa performance. Pwede. Pero sabi ng mga kakilala kong lalaki, kapag hindi raw sila makakuha ng peace of mind sa misis nila, dun sila nagsisimulang maghanap ng iba. Diyos nila! Ang sabihin nila malandi lang sila at hindi marunong makontento. Huwag nilang i-justify yung pagloloko nila sa ganyang rason ha. Gigil ako. O yung gigil mo, hindi pang kabet. Kumalma ka dyan. Alam mo ang lugar natin Thank you sa reminder, Blanca. O ito na. Kalmado na si Akla. Alam mo, ngayon ko lang na-appreciate yung sinabi mo sa akin nung isang gabi. Ang alin? Yung buti na lang ginawa akong kabit ni Lloyd, yun din ang sasabihin ko sa'yo. Buti na lang at ginawa kang kabit ng damuhong yun. O diba, may kasama kang makakaunawa sa sitwasyon mo. Magdadagdag pa kaya si Lloyd ng kabit? O enough na tayo? Feeling ko naman enough na tayo. Hello, sakit na nga niya tayo ng ulo tapos magdadagdag pa siya. Tsaka, wag na sana para maging sapat yung allowance na binibigay niya sa atin. Naisip ko lang naman, pero mukhang hindi na nga rin siya magdadagdag. Tayo pa lang masyado nang magastos Nagpatuloy ang tawanan namin hanggang sa maubos na ang pwede naming mapag-usapan tungkol kay Lloyd. Aalis na rin sana kami ng mall para umuwi na. Pero bigla kaming inabutan ng malakas na ulan. Wala kaming nakuhang taxi at hindi kami nakapag-book ng sasakyan. Kaya pinili na lang namin na pumunta sa isang coffee shop para magpatila ng ulan. Doon nagpatuloy ang kwentuhan. Ang usapan naman namin ay tungkol sa pagiging kabit ni Maya. Nalaman ko na kay Lloyd na siya ang unang nakaranas na maging kabit. Hindi makwento si Maya noon sa akin pero dala siguro ng makulimlim na panahon kaya nagsabi na ito sa akin. 7 years na rin siyang kabit ni Lloyd. Aminado si Maya na hindi niya gusto ang setup nila noon pero na-fall na siya. Kaya siya naiinis kay Lloyd dahil nagawa nitong paibigin si Maya ng todo tapos nung na-inlove na nga siya ay saka inamin ni Lloyd na may asawa na ito. Hindi na para umatras dahil malalim na ang feelings ni Maya para kay Lloyd. Bilang kapalit na lang ay pinagaan na lang ni Lloyd ang buhay niya. Umuo na lamang si Maya lalo't kailangan din niyang makaipon para mabilhan ng bahay ang mga magulang niya sa probinsya. At sa 7 taon namang pagiging kabit ni Maya ay natupad na ang mga pangarap nitong maitayo ang bahay ng magulang niya. Meron na nga rin silang sari-sari store at ilang manok. Hindi ba dapat tapos na ang kontrata niya noon bilang isang kabit? Pero hindi pa rin. Dahil mas pinili ni Maya na manatili hindi dahil may kailangan pa itong tuparin na pangarap. Pero dahil talagang mahal niya pa rin si Lloyd. Kahit alam niyang kahit kailan ay hindi sila pwede hanggang dulo. Nalungkot ako sa mga nalaman kong kwento ni Maya. Sakto sa pagtatapos ng kanyang kwento ay ang pagtila ng ulan. Doon na kami umalis at nagpa siyang umuwi na sa apartment na nirerentahan ni Lloyd para sa amin.
Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Hindi kami message noong gabing yon ni Lloyd. Kahit na ilang beses kaming tumawag sa kanya para ipaalala na malapit na ang due date ng rent namin sa apartment. Inisip na lang namin na baka hindi mahiwalay si Mrs. sa kanya. Buong araw ay nasa apartment lamang kami noon ni Maya. Nanonood kami ng mga pelikula mula sa isang streaming app na si Lloyd din ang nagbabayad. Wala talaga kaming gastos. Nataon pa na ang mga napili naming mapanood ay yung mga pelikula tungkol sa kabit. Dead man na lamang kami sa life lesson na hatid ng movies na napanood namin. Hindi naman nila alam ang totoong saloobin ng mga katulad naming kabit. Panay ang tingin namin sa aming cellphone at naghihintay kami ng reply mula kay Lloyd. Ime-message ko pa sana ulit dahil nga kumatok na ang landlady namin para ipaalala ang renta namin. Pero pinigilan lamang ako ni Maya. Baka raw mairita na si Lloyd sa amin at mas lalong i-delay ang pag-abot nito ng pera para sa amin. Kaya hinayaan na lang namin. Nakatulog kaming magkatabi sa sofa ni Maya at nagising na lamang kami ng padabog na nagbukas ang pintuan namin. Si Lloyd ang dumating. Galit itong nakatitig sa amin. Kahit papungay-pungay pa ang mga mata namin noon, nakita namin kung paanong umimpis ang mga labi ni Lloyd. Tanda na nagtitimpi ito ng gigil sa amin. Padabog niyang sinarado ang pintuan. Marahil ay para hindi kami marinig ng mga kapitbahay lalo na sa kanyang sasabihin sa amin. Di ba sinabi ko naman sa inyo na huwag kayong tawag ng tawag sa akin? Bakit ba hindi kayo makahintay na ako mismo tumawag sa inyo? Kasi naman, urgent na yung message namin ni Maya eh. Hinahanap na nung landlady yung renta namin. Para lang sa renta, hindi na kayo mapakali. Gusto lang naming i-remind sa'yo na bayaran na nga. Hindi naman ako tanga para hindi malaman na bayaran na. Saka isang message lang, gets ko na. Kung hindi ako nakareply kaagad, ibig sabihin kasama ko si Mrs. Di sorry. Huwag kang ganyan sumagot, Blanca. Mas lalo ko naiinis eh. Ang late lang kasi na bagay pero pinapalala mo pa. Hindi lang naman tutungkol sa renta. Ano na naman ba ginawa namin? Hindi nyo alam? Kanina, pakalat-kalat kayo sa mall. Nakalimutan nyo na agad yun? Ano namang masama kung nasa mall kami? Ang masama doon, kasama ko misis ko. Hindi naman namin alam na nandun kayo ng misis mo. Hindi namin kasalanan yun. Next time kasi mag-update ka. Paano kung mag-a-update kasama ko nga lagi si misis? Di wala na lang sisihan. Wala namang may gusto na magkita-kita tayo sa mall. Saka wala naman kaming ginawa ah. Nakita mong nonchalant lang kami ni Maya nun eh. Ikaw pa nga tong parang biglang naubusan ng dugo dahil sa pamumutla. Hindi na ako nakikipagbiruan, Maya ha? Walang nakakatawa. Grabe yung galit mo Lloyd ha, ang OA na. Hindi OA yun. Muntikan na tayo eh. Kung muntikan tayo mabuking, dahil sa'yo yon. Dead na nga lang kami nun eh. Ikaw yung pahalata dyan eh. Anong ako? Si Maya kaya? Ha? Paanong si Maya? Nonchalant nga rin siya eh. Nonchalant? Siya nga itong nakipagtitigan pa sa akin at tumitig pa sa misis ko. Walang ganun. Medyo may ganon, Blanca. Pero mabilis lang naman yung titig na yun. Anong mabilis? Ang tagal kaya nun? Pero balik nonchalant lang ulit ako nun, no? Ano ba yan, Maya? Akala ko pang best actress na tayo nun. Sorry, pero saglit lang talaga yun. Hindi naman umabot ng 1 minutong titig ko nun sa kanila ni Mrs. Next time ha? Dapat hindi na tayo magkakasalubong na 4 sa mall. Pinapahamak niyo ako eh. Dapat dito lang kayo palagi sa bahay. Ang unfair naman nun. Kayo nga dapat ng misis mo ang nasa bahay lang kasi katatapos nyo lang mamasyal sa Siargao. Tapos magmumall pa kayo? Tama! Dapat ibigay mo na sa amin yung mall. Buti sana kung inaabutan mo kami ng travel allowance para hindi kami nagtitiis lang sa mall. Tama! Huwag na kayo magkampihan pang dalawa. Makontento na lang kayo sa binibigay ko sa inyo. Sobra na nga yun eh. Di ibigay mo na sa amin lahat ng mall dito sa Metro Manila. Kami na lang ang may karapatang gumala ron. Paano naman kami ng misis ko? Siyempre kailangan namin mamili ng mga kailangan namin. At saka pag umiwas ako sa mall, baka lalo makahalata pa yon.
Anong gusto mong gawin namin? Babae kami, hindi pwedeng hindi kami tumapak sa mall. Natagalan ng argumento kung sino ang mag-a-adjust sa aming tatlo. Mainit na noon ang usapan at hindi ko talaga maintindihan kung bakit gano'n na lamang ang galit ni Lloyd. Dati naman ay napapalagpas pa niya ang mga maliliit na bagay. Chill lamang si Lloyd. Bihira siyang magalit. Kahit nga super stress na siya sa misis niya, nagagawa pa rin niyang kumalma. Hindi namin alam kung ano ang nangyayari sa kanya at hindi rin naman kami nagtanong. Masyado kaming busy na manalo sa argumento laban sa kanya. Nagkampihan kami ni Maya at sa huli kami rin ang nanalo. Ang usapan ay magsasabi na lamang kami kay Lloyd kung saang mall kami pupunta ni Maya para maiwasan nilang mag-asawa. Pagkatapos noon, akala namin ay kakalma na siya. Pero ramdam pa rin namin ang galit niya. Sinubukan namin siyang lambingin pero walang nangyari. Dati nadadaan namin siya sa ganon pero noong time na yon ay wala. Nagmadali na rin siyang umalis at nagtataka talaga kami kasi kada dalaw niya sa amin ay nag-i-stay pa siya ng ilang oras. Pero umalis agad siya. Nagdabog pa ulit. Hindi namin siya minessage ulit kung ano bang nangyayari sa kanya. Pero nalaman namin ang sagot kinabukasan nang bigla itong dumalaw sa amin. Akala nga namin ay galit siya ulit pero kalmado na siya. Tulad ng Lloyd na nakilala namin. Kinausap niya kami para i-explain kung bakit gano'n ang naging treatment niya sa amin noong nakaraang gabi. Mabuti naman at kalmado ka na. Akala namin magkakapasa na yung pinto namin dahil ibabalibag mo ulit. Kung nakakapagreklamo lang ang pinto, baka sinumbong ka na sa pulis dahil sa pagiging bayolente mo. Sorry na nga eh. Sorry lang ba ang kaya mong i-offer? Gusto namin ang sagot kung bakit bigla ka nalang ganun sa amin kagabi. Gets namin na natakot kang mahuli kaya ganun ang inakto mo. Pero hindi naman sana ganun ka OA. May nangyari kasi bago tayo magkita-kita sa mall. Ano nangyari? Munti ka na akong mahuli. Dahil sa amin? Hindi. Teka, hindi ko naiintindihan. Ako rin. Liwanagin mo at kumplituhin mo nga kasi. Kinakabahan na tuloy ako eh. Nung nasalubong niyo kami sa mall, kakasuyo ko lang nun sa misis ko. Inaway niya ako nung nakaraang gabi. Dahil? Baka magalit din kayo eh. Mas lalo kami magagalit kung hindi mo kami didiretsahin. Inaway niya ako kasi nakita niyang ka-video call ko yung kabit ko. Si Blanca? Si Maya? Yung pangatlong kabit ko. May iba ka pang kabit bukod sa amin ni Maya? Ang tindi mo rin no. Pati ba naman kayo magagalit pa sa akin? Sinong hindi magagalit? Parang niloloko mo na rin kami. Dapat asawa mo na lang yung nakakatikim ng pagloloko mo. Oo, kabit kami. Pero hindi namin matatanggap na meron ka pang ibang kabit bukod sa amin. Dapat nga, suportahan niyo na lang ako sa part na yon. Kasi pare-pares lang naman kayong kabit ko. Oo, kabit kami pero masakit yung sinabi mong yan ah. Sinong kabit na yan? Taga saan? Huwag mo sabihin dito mo rin patitirahin. Hindi namin siya tatanggapin. Ano na lang to balak mo sa amin, ha? Team building ng mga kabit? Kumalma kayo kasi hindi ko siya ititira dito. Hindi niyo na rin kailangang malaman kung sino siya. Hindi na yun importante. Importanteng malaman namin kung sino siya. Para saan pa? Wala naman akong balak na pagsamasamahin kayo. Sa ibang apartment siya nakatira. At ikaw din ang umuupa nun para sa kanya? Hindi ko naman siya pwedeng pabayaan. Ang kapal din pala ng mukha mo, no? Siya may solong apartment pero kami ni Blanca naghahati kami rito. Kami tinitipid mo tapos siya solo sa lahat ng allowance? Dadagdagan ko na lang ang allowance nyo. Saka kung may balak kayo ipabili na appliances, sabihin nyo na lang para hindi na kayo magtampo. Huwag na kayong dumagdag pa sa sakit ng ulo ko, pakiusap lang. Wala ka sanang sakit ng ulo kung nakontento ka na lang sa amin ni Blanca na kabit mo. Nagdagdag ka pa talaga. Tapos nagvi-video call pa kayo. Samantalang kami, bawal kang i-chat kasi ang bilis mong magalit. Napaghahalataan ng paborito. Nainis talaga kami sa nalaman namin ni Maya. Akala mo naman kami ang legal wife sa inasta namin. Pero nakakainis lang din kasi. Kami ang sinisisi niya at kami ang pinagbuntunan niya ng galit dahil nahuli sila ng ikatlong kabit niya.
Nakaramdam din kami ng selos dahil syempre may kahati na kami sa atensyon at pera niya. Lalo na noong sinabi niyang may solo apartment daw ang ikatlong kabit niya. Doon kami mas lalong nagbunganga. Sino bang matutuwa? Kami nagkakasya lamang ni Maya sa maliit na apartment at masungit na landlady. Oo, at gusto kong kasama si Maya sa bahay dahil maayos naman siyang tao at masinop. Pero syempre iba pa rin yung solo namin ng bahay para sa privacy, hindi ba? Yun ang pilit naming pinapaunawa kay Lloyd. Nangako naman si Lloyd na gagawan niya ng paraan na magkaroon kami ng solo apartment. Pero dahil nga sa nasanay na kami ni Maya na magkasama ay nag-request na lamang kami ng mas malaking apartment. Yung may 2 malaking kwarto para sa privacy namin. Kasi nagsishare lang kami ni Maya sa isang kwarto. Nag-request din kami ng apartment na merong hot and cold shower. Gusto rin namin ng mas malaking TV at bagong air fryer. Oo lang ng oo noon si Lloyd. Wala siyang karapatang humindi dahil nahuli namin siyang may ikatlong kabit. Kailangan niyang iparamdam sa mga OG kabit na priority pa rin kami. Saka ginagalingan namin sa pagtatago at pagromansa sa kanya. Deserve namin ang increase sa allowance at mas magandang lifestyle, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Makalipas nga ang 1 buwan ay nilipat na kami ni Lloyd sa mas malaking apartment. 2 kwarto yon at lahat ng kailangan namin ay nandun na. Paniguradong mas malaki ang gastos niya pero wala kaming pakialam. Deserve namin yon at hindi kami magsisettle for less. Pero pagkatapos noon ay napansin namin na panay na ang iwas ni Lloyd sa amin. Tuloy pa rin naman ang sustento pero hula namin ay mas madalas na niyang kasama si kabit number 3. Dahil yon ang bago. Hindi pa rin namin alam kung sino ang kabit niyang yon. Ayaw pa rin niyang magbigay kahit na isang clue. Hindi rin umubra ang stalking skills ni Maya. Hindi namin nahanap kung sino siya. Hinayaan na lang namin ang importante na ibibigay pa rin naman ni Lloyd ang kailangan naming allowance. Unti-unti ay tinanggap na lang namin na siguro'y hanggang gano'n na lamang kami ni Lloyd. Napapansin kong nalulungkot madalas si Maya. Gets ko siya kasi mahal pa rin niya si Lloyd. Sobra. May feelings din naman ako kay Lloyd pero halos paubos na nga dahil sa ginagawa niyang kalokohan. Lalo na noong nalaman naming meron siyang ikatlong kabit. Pasalamat na lang talaga kami dahil hindi na yon ganon kasakit sa amin di gaya dati. Mabilis naming natanggap ang realidad at mas lalo lang napabilis ang pagsampal sa amin ng realidad. Nang dinalaw kami ni Lloyd, meron itong ibinalita sa amin ni Maya. Blanca? Maya? Wow! Hindi na marunong kumatok ha, diretso pasok na agad. Eh ano naman? Ako naman nagbabayad ng upa nito ah. Mukhang malapit ng dalaw ni Lloyd. Huwag mo nang asarin at baka lumala ang toyo. Ano na naman bang binubulong-bulong mo dyan, Maya? Wala. Bakit ka nandito? Di ba sa Friday ka pa dadalaw? Nag-away kayo ng misis mo, no? O baka tinoyo na naman si kabet number 3? Huwag nyo nga akong asaring dalawa. Wala ako sa mood ha. Bakit ka ba kasi andito? May importante ako sasabihin. Iiwan mo na ba ang misis mo? O iiwan mo na si kabit number 3? Kailangan malawak ang isip nyo sa sasabihin ko. Heto na naman po tayo. Huwag mong sabihing may pang-4 ka na namang kabit ha. Magde-demand na talaga kami ng tagi-isang condo unit ni Maya. Fully furnished and fully paid. Walang pang-4 na kabit. Makinig kayo. Nagkaroon ng problema sa inuupahan nung isang kabit ko eh. O tapos? Napaaway siya sa landlord niya at kailangan niya nang umalis doon. Yung dati naming apartment ni Maya, bakante pa yon. Doon mo na dalhin. Kasya naman siya doon. Kaya nga ako pumunta dito kasi gusto ko… Oh no! Parang alam ko na yung sasabihin mo. Huwag mo nang ituloy. Bala ko na dito muna sa patirahin. Magdadagdag na lang ng kama. O kaya papalitan ng double deck yung isang kama nyo. Mamimili na lang kung sa kwarto mo, Maya, o kay Blanca. Ay
know. Ayoko. Ayoko rin. Nag-promise ka sa amin ni Blanca na solo na namin tong apartment tapos bigla mong isisingit yung ikatlong kabit mo? Nababaliw ka na ba? Pansamantala lang naman to. Hoy, ganyan din ang sinabi mo nung pinasok mo si Blanca sa dati naming apartment. Hindi mo na kami maluloko. Ayaw naming makasama yung kabit mo. Mabait naman siya at pakiramdam ko makakasundo nyo rin siya. Di ba nga nagkasundo ka agad kayong dalawa nung pinagsama ko kayo sa dating apartment nyo? Malay nyo, ganun din sa isang kabit ko. Magaling naman kayo makisama eh. Magaling kaming makisama, pero hindi kami makikisama sa ikatlong kabit mo. Binawasan mo na nga yung allowance namin mula nung dumating yung hitad na yun eh. Tapos isasalpak mo pa siya dito sa bahay? Oy, nakapagtanim na kami ng sama ng loob sa kanya. Hindi mo na yun mahuhugot. Feeling ko may attitude problem pa yun kaya pinaalis sa apartment niya. Hindi ko siya gusto, ngayon pa lang. Ano ba naman kayong dalawa? Ayaw namin. Kahit dagdagan mo pa yung allowance namin o palitan mo ng bago yung microwave oven namin, pass kami sa kanya. Wala kayong ibang magagawa sa gusto ko. Pumayag na lang kayo, kung hindi, ititigil ko ang pagbibigay ng allowance sa inyo. Huwag niyo akong galiting dalawa ha. Pinagbibigyan ko lang kayo sa pagsasalita niyo sa akin eh. Pero sumusobra na kayo. Matuto kayo rumispeto sa bumubuhay sa inyo ha. Ikaw ang sobra na. Binababoy mo na ang pagkatao namin, tapos isusumbat mo pa ang mga binibigay mo? Tama si Blanca. Hindi na pwede itong ginagawa mo. Ayaw namin siya kasama rito kung sino man yung kabit mong yan. Ah, ganun ha? Matigas kayo? Tignan na lang natin. Yun na siguro ang pinakamalalang galit na nakita namin kay Lloyd. Nanlaki at nanlilisik ang mga mata niya. Kung di siya siguro nakapagpigil ay baka sinuntok na niya kami. Nagmadali siyang lumabas ng apartment walang paalam pero may pagdadabog. Aminado naman kami ni Maya na kahit na nagtatapang-tapangan na kami noon ay nakaramdam pa rin kami ng takot. Hindi namin alam kung ano ang pagbabantang yon ni Lloyd sa amin. At naramdaman na nga namin at nakuha ang sagot makalipas ang ilang araw. Nakaschedule na siyang magpadala ng allowance namin pero hindi niya ginawa. Chinat na namin siya pero wala siyang naging reply. Inabot na ng 3 linggo pero wala siyang pinadala kahit na ano. Dumating na rin ang bills namin at sinubukan pa naming isend ang picture noon kay Lloyd. Pero wala pa rin siyang reply sa amin. Yun na nga ang laman ng pagbabanta niya. Nangatok na rin ang landlady namin at wala rin kaming ipangbabayad. Kabado na kami dahil baka talagang inabandona na kami ni Lloyd. Naisip namin at hiniling na sana ay pananakot lamang niya yon at magpapadala siya ulit. Pero umabot na ng 2 buwan. Wala pa rin siyang pinapadala. Nagalit ang landlady namin at nagamit na rin namin ang konting naipon namin para sa pangbayad ng kuryente at tubig para hindi kami maputulan. Tinipid namin ang huling stocks namin ng pagkain pero hindi na kinaya ng budget namin. May mga nabenta na rin kaming appliance para may pangkain kami. Hanggang isang araw ang tanging natira na lamang ay ang garapon ng peanut butter. Wala na kami kahit piso. Kinuha ko yon para papakin namin ni Maya habang nasa kwarto ko. Magkasama kami noon at walang ibang ginawa dahil naputulan na kami ng internet. Nag-usap kami habang kumakain ng peanut butter. Mabuti na lang pala at kinakain na natin tong peanut butter. Bakit? Bukas na expiration ito eh. Kaya pala medyo mamantika na. Hinaluan ko ng mantika yan. Para mabilis tayong mabusog. Pa-expire na rin kasi yung mantika natin eh. Kaloka ka, Blanca. Ganun na ba tayo kahirap ngayon para magpakabusog na lang sa mantika? Sorry. Ay. Makakatikim pa kaya tayo ng kare-kare? Oo naman. Magpapadala pa kaya si Lloyd? Yan ang hindi ko alam. Makipagbati na kaya tayo sa kanya. Mag-sorry na tayo. Bakit tayo magsusorry? Tayo ba ang mali? Konting karapatan na nga lang natin ang inilalaban natin, hindi pa niya magawang tanggapin? Eh, saan ba tayo dinala ng karapatan na yan? Heto tayo, kumakain ng mamantikang peanut butter na pa-expire na. Pinapalungkot mo naman ako, Maya eh.
Malungkot din naman ako. Mas malungkot kesa noon. Mas malungkot kesa noon? Sa 7 years na pagiging kabit ko kay Lloyd, hindi naman ako totoong naging masaya eh. Nagkasya na lang ako sa kung anong meron. Kasi akala ko, yun lang ang deserve ko. Ano ba ang deserve nating mga kabit? Para sa mga legal na karelasyon at misis, deserve nating mabura sa mundong to. Para sa mga lalaking ginagawa tayong kabit, Wala silang nakikitang bagay na deserving para sa atin. Para sa kanila, laruan at pamparaos lang tayo. at para sa mga kapwa natin kabit, Deserve nating mahalin pabalik. nag-chat si Lloyd. Ano sabi? Natuto na raw ba tayo ng leksyon niya para daw magpapadala na siya? Natuto na ba tayo sa leksyon niya? Ikaw, anong natutunan mo sa ginawa niya? Ay, natutunan ko na mali palang ibaba yung worth natin dahil pakiramdam natin ito lang ang deserve natin. Natutunan ko na walang pupuntahan tong pagiging kabit. Di naman natin karapatan na piliin tayo. Ay wait, pinipili pa rin naman nila tayo. Pinipili kapag masakit na ulo nila sa mga karelasyon nila. Doon lang tayo pinipili. Pero pag ayos na sila, wala na naman tayo sa eksena. Isa lang naman ang natutunan ko kay Lloyd. Isa lang. Ano yun? Na wala siyang kwentang tao at sana malaman ng misis niyang tungkol sa mga kalokohan niya. Nag-chat ulit si Lloyd. Sabi niya, dadalhin na raw niya yung allowance natin at pambayad sa upa mamayang gabi. Kasama na raw niya yung isang kabit niya para mag-bond na raw tayong tatlo. Para wala na raw samaan ng loob. So, talagang desidido na rin siyang itira rito si kabet number 3? Mukha naman. Bit-bit na rin daw yung ibang gamit eh. Blanca, Bakit? gusto mo bang sumama at tumira sa probinsya namin? Libre ko na ang pamasahe mo. Umalis na tayo rito. Linisin na natin ang buhay natin. Ubusin na muna natin tong peanut butter bago tayo umalis. Inubos na nga namin ang natitirang laman ng garapon ng peanut butter. Napaiyak na lamang kami noon dahil tuluyan na naming tatakasan ang buhay ng isang kabit. Tinawagan ni Maya ang nanay niya para ipaalam ang kalagayan niya. Yun ang unang beses na nalaman ng pamilya niya na isa siyang kabit. Sila pa ang namilit na umalis na si Maya at nagpadala kaagad ang kapatid nito ng sapat na perang pamasahe namin at pangkain. Pagkatapos noon ay inimpake na namin ang lahat ng damit namin at lahat ng binigay ni Lloyd ay iniwan namin. Nagmadali kaming umalis ng apartment at hindi kami nagpaalam sa landlady. Hindi kami nagsabi kay Lloyd. Habang nasa biyahe kami ay nakaramdam kami ng kaba. Hindi namin alam kung ano ang magiging buhay namin ni Maya sa probinsya nila. Pero isa lang ang sigurado kami. Tama ang ginawa namin. Gabi na nang makarating kami sa probinsya ni Maya at doon ko nakita kung gaano siya kamahal ng pamilya niya. Nagiyakan sila dahil sa mga nangyari. Pati ako ay nadamay na rin. Maya-maya pa ay nakarinig ako ng tawag sa cellphone ko. Si Lloyd. Matagal kong tinitigan ang screen ng cellphone ko hanggang sa nag-decide akong patayin yon at saka lumapit na kina Maya. Ilang buwan na ang nakakalipas mula nang iniwanan namin si Lloyd. Pero patuloy pa rin siya sa pag-contact sa amin. Gusto pa rin itong makasama kami. Sinabi niyang handa niyang iwan ang ikatlong kabit niya. Basta babalik lamang kami. Nakita na rin niya ang totoong halaga namin. Kung noon na hindi pa namin nakikita ang worth namin, baka pumayag kami agad na bumalik sa kanya. Pero hindi yon pwedeng mangyari. Totoong maliit ang chance ng pag-asenso namin sa probinsya. Pero malayo yon sa taong nagbantya ng dignidad namin. Malayo yon kay Lloyd. Yun ang kailangan namin bago makapagsimula ulit. Kailangan namin ng pahinga at kailangan naming gumaling. Malayo sa lalaking sumugat sa amin. At ginawa lang kaming kasangkapan ng init ng katawan niya. Maraming salamat po sa pagbasa ng aking liham ng aming kwento ni Maya. Ako ang inyong forever kapuso at kabarangay,
Blanca. Kwentuhan naman tayo dito sa comment section.